Tatlo pong paniniwala, tatlong salita, palagi dapat nating inaalala kung gusto nating maging masaya, payapa, at maging masagana ang ating buong taon. Napakarami po kasi nating ginagawa sa ating bahay, nakala natin ito ang magbibigay ng tuwa, kapayapaan, at kasaganahan. Meron ng mga naglalagay ng itlog sa bigas, mga barya, naglalagay po ng bulak sa kanilang mga bintana para daw po maging magaan ang pagpasok ng swerte. Nandyan din po, nakikita ko, ang iba sa inyo, nagsusuot po ng kulay red. Meron din pong nagsusuot ng polka dots. Pero mas maganda po, dapat nagsuot kayo ng checkered. Dahil kung polka dots lang ang inyong sinusuot, piso-piso lang ang tatanggapin nyo. Next year po, dapat mas marami na naka-checkered para salasalapi ang matatanggap nyo. Pero yun po ba, diyan sa mga bagay na yan, ang magiging dahilan ng pagpasok ng ating tuwa at kapayapaan? Hindi po. It is the attitude and the beliefs that we have that can assure us of peace and prosperity. The first one, remember that whatever happens this year, say and believe it's okay. Okay lang yan. Anong kabaliktaran ng okay lang yan? Hindi okay. Hindi ako okay. Opo, sometimes it's okay not to be okay. Pero tingnan niyo po, ano yung nakakapagbigay sa iyo ng stress? Anong nakakadagdag sa iyo ng lungkot? Yung palagi mong iniisip at paniwala mo, you are not okay. Kahit na hindi ka okay, sabihin mo, everything is okay. Everything is fine. Pag paulit-ulit mong pinapaniwalaan at sinasabi, okay ka lang, okay lang ako, tingnan niyo po, magiging masaya ka, magiging payapa ka. Yung stress mo, mawawala yan. Ulit-ulitin mo bilang panalangin ngayong buong taon. Say, I'm okay. This is okay. Kung merong ayaw sa'yo, kung merong galit sa'yo, kung may naninira sa'yo, anong sasabihin mo? It's okay. Father, bakit ayaw niya ako? Father, ang bait ko naman. Father, ang bait ko sa kanya. Bakit ayaw niya ako? Bakit sinisira niya ako? Anong sagot? I don't know. Anong sagot? Bakit ayaw ka nila? Bakit sinisira ka nila? Hindi mo rin alam. Kahit tanong mo minsan dun sa taong may ayaw sa'yo, ang totoo, hindi niya rin alam. Basta't ang totoo, ayaw ka lang niya. Pero kahit ayaw ka niya, anong sasabihin mo? It's okay. Bakit pag ayaw ka ba niya, mamamatay ka? Pinapatay mo ang sarili mo by saying, I'm not okay dahil may naninira sa akin. I'm not okay dahil merong ayaw sa akin. It's okay that somebody does not like you. Dahil nung ikaw ay lumabas sa mundong ito, hindi mo naman sila kakilala. At baka nga mauna pa silang mamatay sa iyo, it's okay. Amen? Do not stress yourself out dahil ayaw ka lang ng iba. Huwag mong papatayin ang iyong sarili dahil hindi ka nila love. Ang importante, mahal mo ang sarili mo. Amen? Say, it's okay. Kahit na wala kang pera, kahit na marami kang utang, kahit na nalugi ka sa business mo, anong sasabihin mo? It's okay. Ang buhay ay hindi naman tungkol lang sa pera. Amen? Kahit na sinisingil ka, kahit na tinatakot ka na, kahit na ipapakulong ka daw, it's okay. Hindi naman ibig sabihin may pera ka, magiging masaya ka. At kahit na may sakit ka, at kahit na may sakit sa inyo, anong sasabihin mo? It's okay. Meron po akong kaibigan, tinatanong sa akin, Father, bakit po ganyan? Nagkasakit ang aking asawa. Ang bait naman niya, ang bait naman namin, palagi kami nagsisimba, palagi kami nagdarasal.
Wala namang kaming nilokong tao, wala namang kaming sinaktan na tao. Bakit may sakit siya? It's okay. We do not know the reason. We do not know the answer. But what is important is, may sakit na siya, huwag ka nang pa-stress, huwag mo nang papatay ng sarili mo sa kakaisip, sabihin mo, it's okay, it's fine. Bakit natin masasabi na okay lang? Dalawang dahilan. Una, dahil anuman ang problema, lilipas din yan. Kaya nga sabihin mo sa sarili mo, okay lang ito kasi hindi naman nagtatagal. Walang problemang nagtatagal. Kung paano pong walang bagyo ang nananatili. Gaano pa kalakas ang bagyo? Kahit na marami ng sinira ito, walang bagyong nananatili. Kahit na mabagal ang usad ng bagyo, aalis din yan. Ganyan din sa problema natin. Aalis din yan. Kaya sabihin mo, okay lang yan. Lilipas din yan anuman ang problema. Pero pangalawang dahilan, bakit sasabihin mo, okay lang, everything is fine? Because God is in control. Hindi natin maaalis ang problema natin ngayon pong buong taon. But always remember that you are not in control. God is in control. Yan yung sinasabi ni Propeta Isaias, for I am your God. Ako ang Diyos nyo. Ako ang magtatanggol. Ako ang malakas. Ako ang magliligtas. Why are we not okay sometimes? Because we want to control everything. Kasi gusto natin, it is our way and not God's way. Remember this, my dear friends. If it is out of your hands, get it out of your mind. Kung wala sa hawak mo, kung hindi mo kayang hawakan, kung hindi mo kayang kontrolan, alisin mo sa isip mo. Huwag mong papatayin ang isip mo, huwag mong papatayin ang sarili mo sa kakaisip niyan. If it is out of your hands, put it out of your mind and say, it's okay. Second, say, I love this. Ano man ang iyong karanasan, hanapin mo, ano doon sa iyong nararanasan, yung gusto mo, yung mahal mo, yung mabuti. Ang kabaliktaran po nung I love this is, I hate this. Di po ba? Yan yung palagi nating inuulit-ulit sinasabi sa ating sarili, I hate this, ayaw ko to. Pero gaano man kasakit, gaano man kahirap, gaano man kabigat ang isang bagay, meron pa rin pong mabuti dyan. Meron pa rin makakapagpasaya sa iyo. Naalala ko po, nung ako ay nagtatrabaho sa isang factory. Bago po ako nagpari, nagkaroon po kami ng exposure. Kami po ay nagtrabaho sa isang pagawaan ng hotdog at ham. Palagi namin po sinasabi dahil napakahirap po ng trabaho. I hate this. Ayaw ko to. Kasi po nagbubuhat kami ng mga crates, nagbubuhat po kami ng mga bags, pawis na pawis po kami. Maghapon po nakatayo kami sa factory. Naalala ko po yung sarili ko, palagi ko sinasabi, I hate this. Ayaw ko to, ayaw ko to. Kaya po yung 8 hours na trabaho, parang 24 hours, ang tagal-tagal, ang haba-haba. Pero meron po ako na-realize, bakit kinamumuhian ko to? Actually, ang sarap ng trabaho namin. Isipin niyo po, bagong lutong hotdog nandoon. Free taste test. Bagong lutong ham nandoon. Pwede po kami makakain. Parang nasa paradise ka. Pero hindi ko nakita yon nung una kasi ano yung palagi ko sinasabi? I hate this. Ayaw ko ito. Ang ating pong mahal na ina, kahit na meron po siyang mga lungkot, sorrows in her heart, meron din po siyang joys, tuwa sa kanyang puso. Narinig po natin sa Ebanghelyo that she was always reflecting, pondering on things. Hinahanap niya ang Diyos, yung makakapagbigay ng tuwa at saya sa Kanya. Hanapin mo rin yon sa iyong buhay. Kung nangangaliwa ang iyong asawa, galit na galit ka sa kanya, nanggagalaiti ka, konti na lang mapapatay mo siya, tanong mo sa sarili mo, ano pa ba yung bagay na gusto mo sa kanya? Meron pa siyang mabuting ginagawa, kahit na nagkamali siya. Kahit na yung mga kaaway mo, galit na galit ka sa kanila, you hate them. Pero hindi naman sila masamang masama.
Meron pa rin silang mabuting ginagawa. Natatakpan lang dahil doon sa iyong pagkamuhi sa kanila. Natatakpan lang dahil sa paghuhusga mo sa kanila. Huwag mong dadamihan yung iyong hatred, ang iyong pagkamuhi. Damihan mo naman yung iyong gusto. Damihan mo naman yung iyong minamahal sa anumang karanasan. No matter how bad the experience, no matter how bad the situation, there is still a silver lining. There is still something good in that. And say, this I love. Ito gusto ko. Kahit na napakarami ang hindi ko gusto, meron pa rin akong gusto, meron pa rin mabuti. Salamat sa Diyos. Say that, I love this. But third and last, remember and say also, God loves me. Mahal ako ng Diyos. Naiinggit po ako sa mga ibang matanda. May kakilala po ako, 90 years old. Ang palagi pong kinakain ay taba. Taba ng tosino, taba ng pork chop. Sana all, sabi ko. Ako po, makakain lang ako ng konting taba. Sumasakit na yung paa ko. Mataas ang aking uric. May nakilala po ako recently. Ang paborito po, Coke at chicharon. 85 years old. Sana all. Hindi po ba yan tanda na ang Diyos na pagmahal, mga matatanda na kahit anong kainin nila, buhay pa rin? Father, paano ako? Oo nga naman, paano tayo? Paano tayo mahal ng Diyos? Simple lang. Yung lang nandito tayo, yung lang nandito ka, tapos na ang taon, buhay ka pa rin, hindi ba simbolo yan na mahal ka ng Diyos? Basta't buhay ka, mahal ka ng Diyos. Basta't buhay ka, may pagkakataon ka pa na maangat mo ang iyong sarili sa anuman problema. Say that God loves me. Kahit na napakaraming pagsubok, ang mga pagsubok, kailangan po natin yan. Ang pagsubok ay parang paglusaw ng isang buto na nakabaon. Oo, alam ko, baon ka sa lungkot mo. Oo, alam ko, baon ka sa pag-aalala mo. Oo, alam ko, baon ka sa utang. Pero minsan, kailangan mong mabaon para yung buto umusbong. Para yung buto tumubo. Tayong lahat, meron tayong pagkabaon. Tayong lahat, minsan nasa kadiliman. Pero yan, gawa ng Diyos. Mahal niya tayo kasi gusto niya tayong lumago. God wants us to grow. And by growing, God wants us to bear fruit. Mamunga ka. Do not say that God hates you. Dahil patong-patong yung mga problema. No. God does not hate anyone. Ikaw lang ang naniniwala nun. Pero tanungin mo ang Diyos, basahin mo ang Biblia. Ilang beses sinasabi ng Panginoon, I love you, I know you, do not fear, do not be afraid, mahal kita. Kaya burahin po natin yan sa ating isip. God loves us. Mahal ako ng Diyos. Ulit-ulitin mo yon, mag-iiba ang iyong mararamdaman. 3 salita, 3 paniniwala. Naway gaano man kahirap ang mga pagsubok na ating haharapin, magsilbi po sanang pampalakas at pampasaya at daan para tayo makaranas ng kapayapaan. Repeat it in prayer. It's okay, I love this, and God loves me. Tatlong mahalagang dasal para sa buong taon. I want you to remember these 3 prayers. And please, keep praying these 3 prayers. Kung itong 3 dasal lang ang sasabihin mo sa Diyos, sapat na yon. Kaya nga po, please do not forget these 3 prayers. They are very simple. Hindi niyo po makakalimutan. Madaling-madali. The first 2 prayers pertains to those who are sick. Dahil isang concern natin para sa buong taon ay ang kalusugan natin. Amen? Kalusugan din ng ating mga minamahal. Aanuhin mo ang lahat ng pera, kayamanan, swerte kung wala kang mabuting kalusugan. Kaya nga po, ang 2 unang panalangin, tandaan nyo, they are prayers for the sick. Prayer when you are sick. The 3rd prayer pertains to a desire to have a blessed life. It pertains to having a happy life.
Dahil yan din po yung isang concern natin, di ba? We want our year to be prosperous. We want our year to be happy. We want our year to be blessed by God. So that is the third prayer, for a prosperous and blessed year. So ano po itong tatlong dasal na ito? The first prayer is, say, thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Kahit na may sakit ka, kahit na nahihirapan ka, kahit na may pagsubok ka, huwag mong kakalimutan magpasalamat sa Diyos. Bakit? Kasi tandaan mo ito, hindi ka magkakasakit kung hindi ka napagod. Amen? Hindi ka magkakaroon ng problema kung wala kang ginagawa sa iyong buhay. The mere fact that you are working, striving, doing something, problems will arise. Gusto mong walang problema sa iyong buhay? E di, huwag kang gumalaw, huwag kang kumilos, magkulong ka, wala kang problema. Pero anong mangyayari sa iyo kung hindi ka kikilos, hindi ka gagalaw? E di mamamatay ka. Amen? Kung ayaw mong problema, simple lang, magpakamatay ka na. Pagdasal mo sa Diyos, Lord, kunin mo na ako. Kaya nga may nagpapakamatay kasi ayaw nila ng problema. Pero pag may problema ka, ibig sabihin, may nangyayari sa buhay mo. May lumalago, may nagbabago. Ganyan din po sa buhay natin, sa ating kalusugan. Bakit ka nagkasakit? Kasi nagpagod ka. At ang sakit, isang tanda galing sa Diyos, sinasabi niya, Ops, magpahinga ka muna. Kaya nga, pag may sakit ka, ibig sabihin, nag-effort ka, nagsakripisyo ka. Kaya nga sabihin mo sa Panginoon, Lord, thank you. Binigyan mo ako ng buhay, binigyan mo ako ng lakas. Salamat sa sakit na ito kasi pinagpapahinga mo ako. Kaya nga, that should be our first prayer. The sickness, the problems, they are graces from the Lord. And they are an effect of your sacrifice, of your work, of your diligence. Kaya nga sabihin mo sa Diyos, salamat, Panginoon. Amen? Pangalawang dasal. Sabihin mo din sa Diyos, Panginoon, patawad. Lord, have mercy. Pag may sakit ka o pag may problema ka sa buhay, anong ibig din sabihin? May pagkukulang ka, may inabuso ka sa iyong katawan, sa iyong buhay. Amen? Hindi ka naman magkakasakit kung hindi mo inabuso ang iyong katawan. Bakit wala po akong boses? Inabuso ko ang pagsasalita. Amen? Bakit masakit ang tiyan? Inabuso ang pagkain. Inabuso ang pag-iinom. Amen? Bakit masakit ang bibig? Inabuso pakikipagchismis. Inabuso pakikipagkwentuhan. Amen? Bakit masakit ang ulo? Nahihilo. Inabuso, nagpupuyat. Inuubos lahat ng Korean novela, telenovela sa TV, sa Netflix, sa YouTube. Pag may sakit ka, pag may problema ka, ibig sabihin may pagkukulang ka, may inabuso ka, may kasalanan kang ginawa. Amen? Kaya nga, anong kailangan mong gawin? Humingi ka ng tawad. Ask the Lord for His mercy. Pag meron taong may sakit, na alam mo, hindi naman nagtrabaho yan, ang tamad-tamad, nasa bahay lang. Aba, may kasalanan yan, may pinagbabayaran. Kaya nga, paano mo sa pagdasal? Ang mo sasabihin, Lord, bagay niya. Di ba? Ang sabihin mo sa Diyos, Lord, patawarin mo na ang taong ito. Pag nagkakasakit ka, pag nahihirapan ka, pagkatapos mo din magpasalamat sa Diyos, baka meron ka din pinagbabayaran na pagkukulang. Sabihin mo din sa Diyos, Lord, patawarin mo ako. Lord, have mercy. Because in the Gospels, we would hear it that after Jesus forgives the sick person, that person gets healed. Di po ba?
Sasabihin niya, your sins are forgiven. Paralitiko yan, nakakatayo. May ketong, malilinis. So pag may sakit ka, pag may problema ka, pag nahihirapan ka, napakahalaga humingi ng tawad sa Diyos. Say, second prayer, always, every day, Lord, have mercy. Kaya napansin niyo po sa misa, hindi nawawala yun eh. Diba? Inuumpisan po natin dun sa kanta, Lord, have mercy. Kasi hindi mo naman alam kung sino yung nasaktan mo. Hindi mo naman alam, baka kanino ka merong atraso. Hindi mo naman alam kung ano yung mga pagkukulang mo. Napakarami sa atin kasi ayaw nang aminin yan eh. Di po ba? Sinasabi, Father, wala naman akong kasalanan. Pag naririnig ko po ito sa mga tao, parang gusto kong lumuhod sa harapan nila at mangurus. Kasi sinong taong walang kasalanan? Di ba? Ang Diyos lang. Huwag mo sasabihin, wala kang kasalanan. Dahil pag sinabi mo, wala kang kasalanan, ano yung kasalanan mo doon? Pride. Kataasan. At ano ang pride at kataasan? Ayaw mong aminin na ikaw ay nagkakamali. Amen? But when you ask the Lord for His mercy, ano po ang tawag niyo doon? Humility. Pagpapakumbaba. At tandaan niyo po, ang mga mapagkumbaba, pinagpapala. Amen? If you just humble yourself, the Lord will bless you. The Lord will grant you healing. And the Lord will answer your prayers. Amen? The second important prayer, Lord, have mercy. Panginoon, maawa ka. Pangatlong mahalagang dasal. Say to God, Lord, teach me. Lord, teach us. Panginoon, turuan mo ako. Panginoon, turuan mo kami. Tandaan niyo po ito. Hindi ka magiging masaya, hindi ka mapupuno ng biyaya sa Diyos kung hindi ka magpapaturo sa Diyos. Mababasa niyo po yan sa Biblia. Blessed is the person who follows the instruction of the Lord. Pinagpapala ang tao na nagpapaturo sa Diyos. At ang tao na hindi sumusunod sa Diyos, ayaw magpaturo, ayaw sumunod, ano po ang nakukuha? Ano ang nararanasan? Sabi sa Biblia, destruction, kamatayan, kasiraan ng kanyang buhay. Narinig niyo po sa ating kwento, yung pagbisita ng mga pastol sa isinilang na Panginoon si Jesus. Anong sabi nila? Narinig namin yung sinabi ng anghel at sinundan namin sila. At dahil doon, sila'y pinagpala dahil nakita nila ang ating Panginoon. Tingnan niyo po, no? Kung hindi nila sinundan, kung hindi nila pinakinggan, kung inignore nila, hindi sila mabibless. Kaya nga sabi sa kwento, umuwi sila na masaya, nagpupuri sa Diyos. Di ba tayong lahat? Gusto po natin maranasan yun, di ba? Yung umuwi ka na nakangiti, masaya, payapa, nagpupuri sa Diyos. And how can you experience that? Only if you listen to God. Only if you follow the instruction of the Lord. Tandaan niyo po yan. Magiging mabiyaya ang iyong buhay kung magpapaturo ka sa Diyos. Amen? May isang lumapit po sa akin na misis. Nagpapatulong. Itong kanyang anak, nalulong din po sa bisyo, sa sugal. Hirap na po siya. Dahil lahat ng utang ng kanyang anak, siya nang babayad. Tinatanong niya, Father, ano po bang gagawin ko? Yun po, kinakausap ko yung anak ko. Sabi ba naman niya sa akin, pabayaan ko daw siya. Ang tao magbabago pag gusto niyang magbago. Sabi niya. Sabi ko, alam niyo misis, kung ganyan yung attitude ng inyong anak, hindi magbabago yan. Kasi, kumbaga sa kapansanan, bulag siya. Matutulungan ba ng bulag ang sarili niya? Hindi, di ba? Para siya'y magabayan, kailangan merong iba na tutulong sa kanya. Tandaan po natin na tayo ay para mga bulag din sa buhay. Hindi mo naman nakikita kung anong mangyayari sa kinabukasan. Di po ba? Sinong nakakaalam sa lahat? Sinong nakakaalam sa hinaharap?
kung hindi ang Diyos? Kaya nga, kanino ka makikinig? Kanino ka magpapaturo? Kung hindi, dun sa nakakaalam ng lahat. Say it in prayer. Lord, teach me and be surprised. You will be blessed. You will have happiness and prosperity in your life. Ang dasal natin sa buong taon, hindi po ba kalusugan, saya, kabutihan. Pero hindi mo matatanggap ang tatlong yan kung hindi ka lalapit sa Diyos, hindi ka hihingi at hindi ka magdarasal. Kaya nga, para sa isang malusog, masaya, mabuting buhay, pinagpalang buhay sa buong taon, please pray every day. First, say, thank you, Lord. Second, say, Lord, have mercy. And then every day, say, Lord, teach me. Makinig ka sa Diyos, sumunod ka sa Diyos, pupunuin ka ng Kanyang grasya. If you want to be the best of yourself, first, have the best thoughts. Have the best belief every day. Pinakamagandang naiisip mo sana araw-araw. But secondly, if you want to be the best version of yourself, have the best people surround you in your life. Pinakamabubuti, pinakamababait na mga kaibigan at mga tao sana ang pakisamahan mo. Una, suriin natin, what kinds of thoughts do I have every day? Ano yung mga tumatakbo sa iyong isipan araw-araw? Mabuti ba yan o masama? Dahil tandaan po natin, wala tayong nararamdaman na hindi nag-umpisa sa ating kaisipan. Wala tayong ginagawa na hindi nag-umpisa dito sa ating mga ulo. Hindi totoo yung mga sinasabi ng mga kriminal o nakagawa ng kasalanan pag tinatanong sila, bakit mo nagawa? Anong sagot nila? Hindi ko po alam eh. Kaya may nagawa siyang masama, matagal na niya pinag-iisipan. Kung hindi man, agad sumagi sa kanyang isip, kaya niya ginawa. Imposible na hindi tayo nakakaisip. Meron tayong naiisip, kaya nga meron tayong ginagawa. Mag-ingat ka. Wala kang nararamdaman na hindi nag-uumpisa dito sa iyong kaisipan. Pero mga iba, nagising-gising pa lang, anong naiisip? Nakakatamad naman. Sa tingin niyo po ba, sisipag sila? Meron mga iba, nagising-gising pa lang, anong sinasabi? Nakakapagod. Kagigising mo pa lang, katapos-tapos mo pa lang nagpahinga, pagod ka na? Anong iyong mararamdaman? Lalakas ka ba? Hindi, di po ba? Pero palitan mo ang iyong mga naiisip, mga mabubutit magaganda. Kaya nga napakahalaga na makinig tayo sa salita ng Diyos, hindi po ba? Because God's Word is spirit and life. What will happen to you? How will you be transformed? How will you change? If every day you listen, you try to understand the Word of God, kaysa kung ano-ano yung ating mga pinapakinggan, mga chismis tungkol sa mga artista, o chismis tungkol dyan sa iyong kapitbahay. Hindi po ba? Hindi ka magiging pinakamabuting tao kung masasama ang iyong mga naiisip. Hindi po ba? Only have quality thoughts and you will be a quality person. Have the best thoughts and you will become the best person. But secondly, tingnan din natin, suriin natin ang mga taong pinakikitunguhan natin, ang mga taong kasama natin, ang mga kaibigan natin. Kasi gusto man natin hindi, nai-impluwensya nila tayo. Apektado tayo sa kanila. Kung sino ang kaibigan mo, ikaw yon. May kasabihan, show me your friends and I will tell you your future. Tandaan niyo po yan. Tingnan mo ang mga kaibigan mo, makikita mong hinaharap mo. Kung palamura mga kaibigan mo, ano ka nun? Palamura ka din, di po ba? Kung mabisyo mga kaibigan mo, di mabisyo ka din. Kahit nasabihin mo, wala kang bisyo. Silang palagi mong kasama, hindi po ba? Gusto mo mat hindi, pag chismosa mga kasama mo, nagiging chismosa ka din. Hindi nyo po ba napansin? Kahit na hindi ka gutom, pero pag pumasok ka sa restaurant, makikita mong isang tao, ang sarap-sarap kumain, pati ikaw natatakam ka rin. Kahit hindi ka umuutang, pero pag hinihikayat ka, Mars, ayaw mong umutang, mababa lang ang interest. Pati ikaw, napapautang ka, hindi po ba?
tinatanong mo ang Diyos, Lord, bakit ako naghihirap? Bakit hindi mo kaya tanongin ang sarili mo, sino ba mga kaibigan mo? Baka puro mahihirap. Hindi naman po sa nagja-judge. Pero, kung mga kabarkada mo, baon sa utang yan, hindi malayo ikaw din, mababaon ka sa utang. Amen? Kung gusto mong maging mayaman, kung gusto mong umangat ang iyong kabuhayan, sino dapat kaibigan mo? Dapat mayaman din. Maghanap ka ng mabuting kaibigan. Maghanap ka ng isang mayaman na kaibigan. Father, ang sama naman po nun. Gagamitin po ba natin ang mga mayayaman? Hindi po. Kung may mayaman kang kaibigan, pag-aralan mo kung anong ginagawa niya. Paano siya dumiskarte? Ano bang trabaho niya? Ano bang ginagawa niya? Matututo ka sa kanya. Baka naman kaya hindi ka nagiging pinakamabuti kung sino ka dapat. Ang nagiging balakid sa iyong buhay, ang iyong mga kaibigan. Only have the best people in your life. And when you have the best people, you will also be best version of yourself. Lahat ng pinakamabuti binigay ng Diyos sa atin. Oras, buhay, kalayaan. Ang buhay na ito ay parang isang tahanan. Hindi mo naman hiningi, binigay sa iyo, libre. Hindi po ba? Kung bibisita ang Diyos, kung titignan nung nagbigay, ano kaya makikita niya? Hindi ba nakakalungkot? Binigyan ka na nga ng libre, binaboy mo pa yung binigay sa iyo. Hindi mo talaga iningatan. Ito lang ang maisusukli natin sa Diyos. Isang malinis, matuwid, at pinaka mabuting buhay. Umpisan natin sa mabubuting pag-iisip. Umpisan natin hanapin, isamahan mga mabubuting tao, kamuka na narinig natin sa Ebanghelyo. Nilalapitan si San Juan Bautista, isang banal na tao. Bakit? Gustong maging banal. May katotohanan that we become holy through holy people. Do you want to become the best version of yourself? Then start with this, with the best thoughts, with the best people in your lives. Kung papapiliin ka, anong mas gusto mo? Yung makakabalik ka sa nakaraan para maituwid mo yung pagkakamali mo sa nakalipas? O yung bibigyan ka ng 10 million pesos? Anong mas pipiliin mo? Kung ako po ang tatanungin, kukunin ko na yung 10 million pesos. Bakit? Kasi una, napaka-imposible pong magbalik sa nakalipas para itama mo o baguhin mo yung iyong pagkakamali. Mas malaki ang tsansa mo na manalo ka o makakuha ka ng 10 milyon kesa sa magbalik ka sa nakalipas at burahin mo ang iyong nakalipas. Mas delikado pa nga kung ikaw ay babalik sa nakalipas, babaguhin mo ang iyong nakaraan. Dahil pag ginawa mo yon, buburahin mo din ang iyong pagkatao. Ito po ang pakatandaan natin, na kung sino tayo ngayon, ito ay dahil sa ating nakalipas. Mabuti man yan, masama, may kabiguan o may tagumpay, ikaw ay ikaw dahil sa iyong nakalipas. That is why do not wish to change anything in your past. Mas maganda buhayin mo ang iyong kasalukuyan, looking forward, full of hope, full of joy. Sa tingin ko po, tayong lahat, ang hinihiling lang naman po natin ay yung mag-umpisa muli, to start again. Kung paano ang isang maliit na bata, di po ba? Pag siya ay tumatakbo, pag nadapa, anong kailangan niyang gawin? Yung tumayo lang. Hindi naman siya makakabalik kung saan siya nagmula. Pero kung saan siya nadapa, tumayo lang siya. And then, continue. Yan ang ninanais ng bawat isa sa atin. Ang mag-umpisa muli. Sa anuman problema, sa anuman pagsubok, sa anuman suliranin, sa anuman hinaharapan po nating na masama ngayon sa ating buhay. Kung paano po dito sa ating ebanghelyo, hiniling po ng taong may ketong na siya ay malinis. Hindi naman po hinihiling ng taong may ketong sa Panginoon, Lord, sana po hindi na ako nagkaketong. Hindi po niya hinihiling yun. Kasi
what has been done has already been done. Kung ano ang meron, kung anong naranasan niya, nandyan na yan. Ano yung ibig niya sabihin dun sa panalangin niya? Lord, make me clean. Hinihiling lang niya, Panginoon, tulungan mo akong mag-umpisa ulit. Help me to start again. At anong sabi ng Panginoon? Be clean. Ibig niya sabihin, okay, start again. Mag-umpisa ka ulit. At siya ay nalinis at naging bago ang kanyang pagkatao. Napakaganda po, no? Kung sa atin din mararanasan natin yun. Napakarami sa atin, ganyan lang ang hinihiling. Yung mga kapatid po natin may sakit ngayon, yan yung hinihiling nila. Lord, palakasin mo ko. Lord, pagalingin mo ko. Gusto ko pong mag-umpisa ulit. Yung ating mga kapatid na may problema sa financial, Lord, tulungan mo ko. Pabayaan mo na yung nakalipas. Matututo na ako doon sa mga pagkakamali ko. I want to start again. At ganyan din po sa problema na mag-asawa, sa relasyon, sa pamilya, hindi po ba? Kung ano yung kasalanan na nakalipas, hindi na natin mabubura yun. Pero ang mahalaga lang ay, pwede ba tayong dalawang mag-asawa, mag-umpisa tayo ulit? Pwede ba kung ano yung ating problema, away sa ating pamilya, mag-umpisa tayo ulit? Hindi po ba yan din ang diwa ng bagong taon? Bakit sabik na sabik tayo sa bagong taon? Because the new year symbolizes a fresh start, pag-uumpisa ulit. At pag ikaw ay binigyan ng pagkakataon na mag-umpisa ulit, napakalaking grasya niya, napakalaking blessing. Kasi sa totoo lang, talagang kailangan natin yung mag-umpisa ulit. Sa lengguwahe po ng computer o teknolohiya, ang tawag po dito ay refresh. Siguro po tayong lahat merong cellphone. Di niyo po napapansin, pag madami na yung data, pag marami na yung naka-store dyan, bumabagal yung iyong cellphone. O pag matagal mo nang ginagamit yung iyong device, bumabagal, naglalag. Yun po yung termino ng mga kabataan. Hindi mo naman kailangan burahin lahat eh. Pero kailangan mo lang ay i-restart. Kailangan mo lang i-refresh. Meron pong button na ganon sa computer. Pindutin mo, magre-refresh, makikita mo, bibilis ulit. Ganyan din ang kailangan ng ating buhay. Pag feeling mo, nararamdaman mo, tinatamad ka, bumabagal ka, nalulungkot ka, bumibigat ang buhay mo, anong kailangan? Mag-umpisa ulit to be refreshed. At sino magre-refresh sa atin? Sinong tutulong para tayo ay mag-umpisa ulit? Walang iba kundi ang Panginoon. Bakit ang Panginoon? Kasi siyang gumawa sa atin. Bakit ang Diyos? Kasi siyang nakakaalam. Alam niya yung programming natin eh. Alam niya kung paano niya tayo ginawa. Alam niya kung saan tayo gawa. Kaya imbis na kung kahit saan tayo pumunta, bakit hindi natin unahin, lapitan ang ating Panginoon? Kung paano binigyan niya ng bagong simula itong taong may ketong, itong taong may sakit, itong taong pinagtabuyan ng ibang tao. Tayo din, bibigyan niya din tayo ng bagong simula. Yan po yung ating dasal. Lumapit tayo sa Kanya at sabihin din natin, Panginoon, linisin mo ako. Bigyan mo ko ng bagong simula para maging mas mabuti, mas mabilis, mas masaya ang takbo ng aking buhay. Alam ko po, pag bagong taon, yung mga iba nagsusuot sa inyo ng damit dahil ang paniwala nila, kung anong sinusuot nila, yun yung tatanggapin nila sa bagong taon. Hindi po ba? No? Yung mga nagre-red, tingnan niyo po, sino po yung mga naka-red? 50 pesos lang po ang tatanggapin ng mga yan. No? Dapat po, di ba, sabi ko, sa susunod na taon, ang suot niyo po blue. Blue bills. 1,000 pesos. Okay? No? Pero po, yung mga iba, nakakulay black, hindi po malas ang black, tandaan nyo. Dahil ano po ang tawag sa black gold? Langis. Kaya yung mga naka-black po dyan,
mayaman sa langis by next year. Amen? Humingi po kayo sa kanila ng panggasolina. Nakakakita po ako, ang dami po sa inyo nakakulay pink. Bakit po pink? Mga sibuyas po yan. Mahal pong sibuyas ngayon, no? Yung bagong uso po, gayahin niyo po yung mga nagsaserve natin, puti. Ano pong ibig sabihin ng puti? Cheque. Di ba? Ponduhan nyo lang. Kung hindi, tatalbog. Sabi ko po kanina, please do not forget to seize the opportunity, to seize the day. What opportunity should we seize? The opportunity to do good by next year. Basta't makakita ka ng pagkakataon, hindi lang yung ikaw ay maging masaya, ikaw ay maging mabuti at makapagpabuti sa iba, please take the opportunity. Kung may pagkakataon na mapatawad mo yung nakasakit sa iyo, please take the opportunity. Amen? Kung may pagkakataon na ikaw ay magbago, iwanan mo na ang bisyo, please take the opportunity. Amen? Kung may pagkakataon na ikaw ay magkaroon ng good, healthy lifestyle, take the opportunity. Amen? At kung may pagkakataon din na kaya mo na din mag-enjoy sa iyong buhay, take the opportunity. Kung may pera ka, wag mo nang iipunin yan. Baka sa kakaipon mo, mauuna pang mawala yung buhay mo. Amen? Para saan yung inipon mo? Amen? So yun po yung paanyaya. Kung kaya mo din maging masaya, gawin mo. Kung kaya mo din mag-enjoy, gawin mo. Huwag mo nang pag-iipunan. Kailan pa kung hindi ngayon? Kung kaya mong maging mabuti, magmahal sa iba, gawin mo. Huwag ka nang maghintay. Kasi hindi mo alam kung hanggang kailan ang iyong buhay. Amen? Habang may oras ka, habang may panahon ka, gawin mo, makakapagpasaya sa iyo, gawin mo, makakapagpasaya sa ibang tao, gawin mong makakapagpasaya sa Diyos. Amen? Kaya nga po, sa biyaya na tinanggap natin, tatanggapin sa Diyos, itong palagi nating pasalamatan sa Kanya, ngayon at magpakailanman. Amen. Life is not perfect. Hindi perpekto ang buhay. Di po ba? And why is that? Because many times we do not get what we want. Meron tayong gusto, meron tayong nais, pero hindi natin makuha. Kaya naman, palaging merong kulang sa ating buhay. Yan yung isang dahilan bakit masasabi natin, hindi perpekto ang buhay. Amen? Limbawa na lang, siguradong lahat tayo ninanais natin maging mayaman. Pero hindi naman tayo pinanganak sa C family o Ayala. Hindi tayo naging anak ni Lucio Tan o ni Bill Gates. Pinanganak tayong dukha, mahirap. How we wish we could be millionaires, billionaires, then life could be perfect. Paano nga? Kung naging mayaman ka, meron pa rin bagay na inaasam mo, gusto mo, pero hindi mo pa rin makuha o hindi pa rin binigay ng Diyos sa iyo. May kakilala po ako, mag-asawa po sila, nagtatrabaho sa abroad, sumusweldo ng dala. Binless ko po yung bahay nila. Ang ganda ng bahay. 3-story yung building, kompleto, modern, nakakamangha ang kanilang tahanan. Kala ko yung bata na naglalaro, anak nila. Tinanong ko, anak niyo po? Father, hindi po. Pamangkin po namin. Yun nga po yung masaklap na katotohanan. Nasa amin na ang lahat, maganda ang aming bahay, maganda ang aming trabaho, pero wala kaming anak. You may have all of the wealth in the world and yet do not possess good health. Maaaring mahirap ka, pero malakas ka.
Pero hindi mo naman magawa yung gusto mong gawin. Hindi mo makain yung gusto mong kainin. Hindi mo mapuntahan yung gusto mong puntahan. Maaring nasa iyo na magandang bahay, may pera ka naman, pero may away sa pamilya. Bakit ganyan? There are some things that God will not give us. There will be things that we would want, and yet it will not be given to us. May kulang palagi sa buhay. Kaya nga, life is not perfect. At hindi lang kulang. Palagi merong problema. Life is so messy. Napakagulo. Limbawa na lang, nakuha mo na yung iyong dream job, masaya ka sa trabaho mo, maldita naman yung boss mo. Masungit naman yung mga katrabaho mo. There will always be problems in our lives. Nagkaroon ka na ng biyaya. Meron nga kayong anak, pero yung anak mo pasaway, rebelde. Meron kang pera, pero napaka-busy mo. Hindi mo maiwanan yung business mo, magbabakasyon ka, palagi mong iniisip yung business mo, wala kang peace of mind, hindi ka makatulog. There will always be problems in life. But the question is it really important for us that life should be perfect? Yun ba yung pinakamahalaga sa buhay natin? Yung maging perpekto ang ating buhay? Hindi po, no? Kasi kung pag-iisipan mo, meron pang mas mahalaga. Ano yun? Yung maging masaya ka lang, yung maging payapa ka lang, yung merong pagmamahalan sa buhay. Di po ba? Aanuhin mo ang perpektong buhay kung wala yung mga bagay na yan. There is no happiness, there is no peace, there is no love. Di bali nang hindi perpekto ang buhay. Basta't masaya ka lang, basta't payapa ka lang, basta't nagmamahalan kayo. Amen? At yun yung tanong paano magkaroon ng tuwa, galak, saya, kapayapaan, pagmamahal ang ating buhay? Ang sikreto po niyan, alam natin, nasa Diyos. Sabi ni Santa Teresa, if you have God, you lack nothing. With God, all things suffice. Puno ka, perpekto ang buhay mo pag nasa iyo ang Diyos. Nakakapagtaka, di po ba? Ang ina ng Diyos, pinili ng Diyos, binasbasa ng Diyos, pero hindi naligtas sa kaguluhan ng buhay. Hindi naligtas sa suliranin at problema ng buhay. Ito yung mga pinagninilayan natin, mga 7 lungkot ng ating mahal na ina. Nawalan ng bahay, ng ibang bansa dahil pinapatay ni Haring Herodes ang sanggol na si Jesus. Ang hirap po kaya nun. Yung mawalan ka ng bahay, lumipat ka, di po ba? Yung mawala lang yung anak mo, naranasan din po ni Maria. Hindi niya alam kung nasaan ang kanyang anak. 3 araw, 3 gabi. Ano yung pangamba at takot na nasa loob niya. At ang pinakamasakit na naranasan niya ay yung makita niya yung anak niyang pinako sa krus, pinapahiya ng mga tao, minumura ng mga tao, namatay sa krus. Tapos siya pang naglibing sa kanyang anak. Ang sakit. Kasi hindi natural na ang magulang siyang maglilibing sa anak. Di po ba? Ang mga anak, sila dapat ang maglibing sa mga magulang. No kaya yung mga sinasabi niya, dinadasal niya, sinasabi niya sa Diyos. Pero kahit na basahin natin, tignan natin ang mga ebanghelyo, ang Biblia, wala tayong maririnig na pagrereklamo kay Maria. And why was that? Because she has God always in her heart. She always believed in God. At dahil nasa Kanya palagi ang Diyos, at dahil palagi siyang naniniwala sa Diyos, life was perfect for her. Despite of the many problems, despite of this pain, kaya pa rin niyang umiti, kaya pa rin niyang maging masaya. My dear friends, may we learn to be okay with life when it is not perfect. Matuto tayo na sabihin, okay lang, tanggapin mo na hindi perpekto ang buhay. Basta't nandyan ang Diyos, nagpupuno sa iyo. Iwasan mong tingnan, bigyan ng pansin ang mga krus mo sa buhay. Bigyan mo ng pansin si Jesus, ang Diyos. Dito magiging magaan ang buhay. Natuto kang magpasalamat sa buhay na ito. Yes, this life may never be perfect. But remember,
You only have one life. Iisa lang ang buhay na ito. At oo, marami man mga problema, suliranin, pagsubok, pero hindi naman tayo pinapabayaan ng Diyos na hindi makatanggap ng mabuti, ng grasya, ng pagpapala at bendisyon. Bakit madalas nadidepress tayo at nalulungkot? Down ang ating nararamdaman. Dahil palagi mong tinitignan ang mga krus sa iyong buhay. Diyan sa krus na yan, nakapako ang ating Diyos, si Jesus. Remember the promise of God. Tandaan mo ang pangako ng Diyos sa iyo. Basahin niyo po ang Biblia. Nasa kahuli-hulian itong parte ng Ebanghelyo. Natano ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit. I will be with you until the end of time. Tingnan niyo po yung sinabi niya. Kasama niyo ako hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi niya sinabi na aalisin ko ang inyong hirap, aalisin ko ang inyong pighati, aalisin ko ang inyong mga problema. Sabi niya, I will be with you. Ano man yan na masakit na yung pinagdadahanan. Remember the promise of Jesus that He is with us. Kaya nga masasabi natin, okay lang kahit na hindi perpekto ang buhay. Kasi nandiyan ang Diyos na gumagabay. Nandiyan ang Diyos kasama ko na nagpupuno sa akin, na nagbibigay sa akin ng tuwa, kapayapaan at ng pagmamahal. It does not matter if life will never be perfect because with God, it will always be beautiful and perfect. Remembered my priest teacher. Sabi po niya, ang matalinong tao, kaya niyang gawing simple ang komplikadong bagay. Tama po ba yon? Tama po, no? The wise, the intelligent person can make simple the complicated. Pero ito din po ang paniwala ko. Ang banal na tao, ang mabuting tao, yun yung taong namumuhay ng simple. Remember this, when you live a simple life, you are living a good and holy life. Pag komplikado naman ang buhay mo, ay hindi galing sa Diyos yan. Yan ay masamang buhay. Amen? Tignan nyo na lang po. Pag ang isang lalaki may asawa na, kumukuha pa ng iba, hindi tapat, meron siyang infidelity, meron siyang other woman, di po ba ginagawa niyang komplikado yung buhay niya? Yung dapat wala na siyang iniisip, pero dinadagdagan niyang iniisip niya. Paano siya magtatago? Paano siya tatakas? Anong gagawin niya para makapagbigay ng pera dun sa kanyang other woman? Ginagawa niyang komplikado yung kanyang relasyon sa kanyang asawa. Nag-aaway sila dahil meron tinatago. Gabi na dapat nagpapahinga pero hihintayin muna matulog yung kanyang asawa, yung tatakas. Palagi niyang chinecheck kailan wala yung kanyang asawa. Doon makakapuslit siya. Magkikita sila ng kanyang nililigawan, ng kanyang other woman. It's a complicated life and it is not a good life. Amen? Tingnan niyo po, pag marami kang iniisip, pag marami kang takot, pag marami kang pangamba, when you are overthinking, you're also making your life complicated. Hindi pa man nangyari, kala mo nangyayari na sa iyo. Kaya nga, pagod na pagod ka, hinang-hina ka, wala ka ng gana, nalulungkot ka. Make your life simple. Stop overthinking. Accept what is right in front of you. Thank God for the blessings that you receive every day. That's simple. Marami din sa atin ginagawang komplikado yung buhay natin dahil sa galit, anger. Di ba pag mayroon kang kagalit, anong nangyayari sa mundo mo? Lumiliit. Pag nakikita mo yung kagalit mo, parating, ikaw, iiwas ka. Hindi ka makapunta doon sa gusto mong puntahan kasi alam mo, nandun yung kaaway mo. We make our life complicated with our anger dahil dala mo, buhat mo, bit-bit mo, yung sama ng loob mo. Which in the first place, hindi naman kailangan nandyan yan eh. Pwede mo naman bitawan, pwede mo naman kalimutan, pwede mo naman patawarin yung taong nagkasala sa iyo. Pero no, ayaw mo. You make your life complicated. And what is the result? You are unhappy. You are not at peace. Life becomes bad. Amen?
Remember, Jesus makes things simple for us. Nung tinatanong si Jesus, ano ang pinakamahalagang kautusan out of the hundreds of the laws of the Jews? 600 laws. Ginawa niyang simple. 2 lang. Pinapaalala sa atin. To love God and love your fellow men as yourself. Kung gusto mo, isa lang. Pwede ba? Paano niya po gagawin pa simple yun? Love. Period. Is that so difficult to do? Mahirap bang gawin yun? Hindi. Yung magmahal lang tayo. Pero bakit ginagawa nating mahirap? Ginagawa nating komplikado? Yan ang epekto ng kasalanan. Remember that. You know you are living in sin when your life has become complicated already. Kaya tanungin natin yung ating sarili. Kumusta na ako? Ano na nangyayari sa aking buhay? Has my life become very complicated? Has my thoughts become so complicated? Komplikado ba yung aking nararamdaman? Kung puno ng complications, gulo yung ating buhay, magbalik tayo sa Diyos. Humingi ng grasya. Magpatulong gawing simple ang ating buhay. Because remember, the simple life is the good life, the simple life is the happy life, and the simple life is the holy life. Two things will change your life. One, either something new will come into your life, or two, something new will come from within you. Gusto mo bang merong magbago sa iyong buhay? 2 lang ang pagmumulan ng pagbabago sa iyong karanasan. Una, pag merong bagong dumarating sa ating buhay, bagong tao na kausap mo, bagong gamit, pag sinuot mo, magbabago ang iyong itsura. Yung mga iba nagta-travel, naglalakbay, bagong karanasan. Bagong trabaho, bagong ginagawa. Yan yung mga bagay unang-unang nakakapagbago sa atin. Bigyan mo ng pera ang isang tao, magbabago yan. Amen? Pero pangalawa, magbabago din ang buhay ng isang tao kung merong bago na manggagaling sa kanya. Bagong pag-iisip, bagong ugali, bagong panaginip, pangarap, bagong paningin. Something new that comes from within can change our life. Kaya nga po, tignan nyo ito. Pag ang isang mahirap, nanalo yan ng loto, hindi malayo. Kung hindi niya babaguhin yung kanyang ugali, yung kanyang mga nakasanayan, babalik at babalik siya sa kahirapan. Amen? Pero ang isang mayaman, kahit na po naghirap siya, nabankrupt siya, bigyan mo lang ng oras at panahon, babalik yan, aangat yan, magtatagumpay muli. Bakit? Saan nagmumula yung pagbabago? Sa loob, sa pananaw, sa pag-uugali, sa pagtingin, sa pag-iisip. Bakit itong si San Mateo, kilalang makasalanan, kilalang korap, matakaw sa pera dahil siyang naniningil, ang buwis, siyang umahawak ng mga pera. Bigla-bigla, nagbago. 2 dahilan. May bagong dumating sa kanyang buhay, ang Panginoon, si Jesus. Kahit na makasalanan siya, tinawag siya ng ating Panginoon. Dati-dati, hindi siya pinapansin ng mga Pariseo, ng mga eskriba, ng mga nakakatanda dahil ang tingin sa kanya, madumi. Ang trato sa kanya, basahan. Ang tingin nila sa kanya, traidor dahil nakikisangga pa siya sa mga Romano. Pero ito ang ating Panginoon. Nakita siya, pinansin siya, tinawag siya, at nakikain pa siya doon sa kanyang pamamahay. Nagbago siya una dahil merong bagong tao, bagong Diyos na dumating sa kanyang buhay. Pero pangalawa, nagbago siya dahil pinili niya mula sa loob niya na magbabalik loob siya sa Diyos. Pinili niya sa loob niya na magbabagong buhay na siya, iiwan na niya ang buhay pagkakasala. He changed because something new came from within him.
the desire to follow Jesus, the desire to live a new life free from sin and corruption. Ano po ang gusto niyong magbago sa iyong buhay? Alam ko, marami. Alam ko, gusto niyong magbago ng ugali ang inyong mga asawa. Alam ko, gusto niyong magbago yung financial na kalagayan niyo ngayon. Alam ko, gusto niyong magbago yung inyong nararamdaman na sakit. Pero tandaan niyo po ito, kung hindi mo man yan maibabago, merong isang bagay na madali mong mabago, yung nandoon sa loob. Dahil ang mabuting balita, binigay na ng Diyos sa atin ang grasya, ang kakayahan para magbago. Pero hindi natin pinipili dahil matigas ang ating ulo. The grace to change, the power to be transformed is already in you. God is providing us every day to change our life. It is in you already. Huwag niyo na pong hahanapin sa labas. At tandaan niyo po, the greatest change happens within. Pinakamahalaga, nag-uumpisa doon sa loob. Kaya nga po makikita niyo, bakit po ang isang higad, a caterpillar, kaya niyang magbago, maging butterfly? Saan nagmula? Uod lang dati. Bigyan mo lang ng panahon, nakakalipad na yan. Nandun na sa loob ng higad. Nasa kanya na, doon sa uod. At ganyan din sa atin. Pero ang tigas ng ating ulo, naghahanap tayo sa labas. Iniisip natin kung magkakaroon lang ako ng pera, magbabago. Yes, magbabago. But that is just temporarily. If you do not change what is within, nothing will transform. The thing will remain. You will remain unchanged. Mananatili pa rin yung dati. Kahit na anong gawin mo dyan sa iyong asawa. Ilayo mo siya sa babae, ilayo mo siya sa sugal, ilayo mo siya sa alak, sa sigarilyo, sa bad company. Yes, it can help. Pero kung hindi nagbago yan sa loob, babalik at babalik yan dun sa kanyang nakasanayan, dun sa kanyang masamang ugali. Amen? Hahanapin niya, hahabulin niya. Napakahalagang umpisan natin ang pagbabago sa loob. Araw-araw meron pong nagme-message sa akin, nagte-text, nakuha yung aking number, nagpapadasal. Pero ang nakakalungkot, ganito po niya ako tinetext. Good morning, Father. Ang hirap ng buhay po, no? Good morning, Father. Ang daming problema ng buhay. Good morning, Father. Ang bigat-bigat po ng aking nararamdaman. Bagong araw, pero walang nagbabago dito sa tao. Bakit? Parehas pa rin yung ugali eh. Parehas pa rin yung paningin. Parehas pa rin yung nararamdaman. Pero subukan mo. Unahin mo palitan yung iyong pag-iisip, pananalita. Bakit hindi mo sabihin na, good morning, bagong araw, bagong buhay, bagong blessing? Sa tingin niyo po ba, hindi magbabago din yung mga darating na oportunidad sa iyo? Mag-umpisa sa loob. Palagi naman nagbabago yung nasa labas. Hindi lang natin napapansin. Pero ang pinakamahalagang pagbabago na dapat bigyan natin ng pansin ay yung nandoon sa loob. And the good news is, God has already graced us with the power to change from within.